Isa ito sa pinakamalalang pag-atake sa Kiev hanggang ngayon. Sa pagtatapos, hindi bababa sa 24 na tao ang namatay at hindi bababa sa 48 pa ang nasugatan. Muling tinarget ni Putin ang mga sibilyan. Nagpanawagan si Zelensky sa militar ng Ukraine na maghanda ng tugon. Talagang naghanda sila. At dinanas ng Russia ang dagok. May ginawa ang Ukraine na nagpaalap sa Russia, gaya ng hindi pa dati, dahil winasak ng malawakang drone attack ang maraming target sa buong Russia. Matindi ang pag-atake sa Kiev. Magdamag hanggang Mayo 14 yumanig ang lungsod sa mga pagsabog na magpakawala ang Russia ng 12-12 ng misil at daan-daang drone sa kabisera ng Ukraine. Nawasak ang isang malaking gusaling apartment sa Blitz. Kabilang sa mga namatay ang 3 bata at ang pinakabata sa kanila ay isang 12 taong gulang na batang babae. Matapos ang pag-atake ng Russia, binilang ng militar ng Ukraine ang 675 drone at 56 na misil. Nagawang pabagsakin ng Ukraine ang karamihan sa mga ito. 652 sa mga drone ng Russia ang pinabagsak ng air defenses ng Ukraine, kasamang 12 Iskander at 400 na misil at isa pang 29 na Kh-101 na cruise missile. Pero hindi ito naging sapat. Ilang misil at drone ng Russia ang nakalusot at tumama sa 11 gusaling tirahan sa Kiev at 50 pa sa buong Ukraine. Ngunit gaya ng dati, matapang na tumugon ng Ukraine at naghanda para pakawalan ng isang bagay na higit na mapaminsala. Mabilis ang naging operasyon ng pagsagip at ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Noong Mayo 15 alas 9 ng umaga, natapos ng Ukraine ang search and rescue sa gusaling tirahan sa tabing ilog ng Dnipro River matapos maghanap ng mga nakaligtas sa guho. Habang may trahedya sa Kiev, may ginagawang plano sa ibang lugar. Sinimula ni Andriy Sybiha, ang kalihim ng ugnayang panlabas, ang mga hakbang. Hiniling niya na simula ng pagpupulong ng Konseho ng Seguridad ng United Nations para gamitin ang iba pang mga international na plataporma laban sa pagpatay ng Russia sa mga sibilyang Ukrainian at pag-atake sa mga makataong tauhan. Mahalagang hakbang ito sa diplomasya, pero paulit-ulit na pinatunayan ni Putin na wala siyang pakialam sa opinyon ng United Nations. Tinanggap na niya ang kanyang papel bilang isang kriminal sa digmaan. Kahit ano pa sabihin ng UN, mananatili siyang ganyan. Habang humihingi si Sabir ng atensyon mula sa buong mundo, nananawagan naman si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ng mas direktang aksyon mula sa Ukraine at mga kaalyado nito. Ayon kay Zelensky, hindi bababa sa isang misa na kay 100 at isa na tumama sa gusaling tirahan sa Kiev ay ginawa noong ikalawang quarter ng 2026. Pamamaraan ni Zelensky para ipakita Na kulang ang mga sanksyon para pigilan ang Russia sa pagkuha ng bahagi para sa mga misail nito. Isa na papanahong, paalalang na iparating sa mga kaalyado ng Ukraine, kailangan pang dagdagan ng mga hakbang. Kapag di umubra ang karaniwang sanksyon, may mga sangsyong militar ang Ukraine na pwede nitong asahan. Inutusan ni Zelensky ang militar ng Ukraine na maghanda sa posibleng tugon sa nakamamatay na pag-atake ng Russia mula sa himpapawid. Hindi nagtagal ang paghahanda. Malalaking bulang apoy ang mabilis na dumarating sa Russia. Noong Mayo 15, naglunsad ang Ukraine ng isang bugso ng sarili nitong mga pangmalayuang drone laban sa Russia. Hindi ginaya ng Ukraine ang duwag na paraan ni Putin. Habang tinatakot ng leader ng Russia ang sibilyan, ang Ukraine ay tumutok sa pagsunog ng pasilidad ng langis at militar. Noong Mayo, 15 tinarget ang oblast ng Ryazan sa Russia at malalaman mo ang dahilan mamaya. Hindi Ryazan ang pinakamalayong target ng Ukraine. Mga 450 kilometro ito mula sa hilagang silangang hangganan ng Ukraine sa Russia na sakop ng Sumy Oblast. Mga 180 kilometro ito timog silangan ng Moscow, kaya perpekto itong target para sa ganting atake. Tamang layo para ipakitang malakas ang long-range arsenal ng Ukraine at kayang tamaan kahit ano at malapit sa Moscow para ipadama kay Putin na mas mabuting manatili siyang nakatago sa kanyang mga bunker gaya ng ginawa niya sa halos buong 2026. Kaya't perpekto ang rehiyon na yon para sa pag-atake ng Ukraine. Ngayon, kailangan na lang nila ng targets. Nagkataon na sa Ryazan, matatagpuan ng isang bagay na gustong agawin ng Ukraine kay Putin. Ang refinery ng langis ng Ryazan ay kabilang sa pinakamalaki sa Russia. Kapag full operation, kaya magproseso ng refinery ng higit 17 punto, 1 milyong toneladang langis kada taon, ginagawang gasolina at diesel ang krudo. Maaring gamitin ito ng militar ng Russia sa Ukraine at ibenta ng mga kumpanya ng langis ng Russia sa mga bansang binabaliwala ang sanctions at bumibili ng mamurahing produktong petrolyo ng Russia. Sirain ang refinery para makaganti sa pagmasakher ni Putin sa sibilyan
at matiyak na tapat ang Ukraine sa estratehiyang pahinain ang makinarya ng digmaan ng Russia. Kaya ginawa yan ng Ukraine. Nasusunog na ngayon ang refinerya ng langis ng Ryazan matapos silang maglunsad ng matinding airstrike sa pasilidad. Ipinakita sa Telegram ang resulta ng pag-atake ng Ukraine. Ang Exile and Overplus, isang maasahang independenteng source sa mga nangyayari kapag inaatake ng Ukraine ang Russia, ay binigyang diin ang pinsalang ginawa ng Ukraine sa Telegram post noong Mayo 15. May 3 litrato na patunay na tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang kanilang mga target. Lahat pareho ang makikita. Isang naglalagablab na apoy sa isang bahagi ng refinerya ng langis ng Ryazan ang nagpapalabas ng napakalaking itim na usok papunta sa langit. Ang madilim na langit ng Ryazan ay parang impyerno, habang kumikislap ang apoy at kumakalat ang makapal na usok. Lumipas ang oras. Ibinunyag ng mga ulat ng sibilyan ang lawak ng paghihiganti ng Ukraine. Iniulat ng Ukraine na may mga pagsabog sa refinery sa Ryazan bandang 2:00 ng madaling araw ayon sa mga tao roon. Pagsapit ng pagtatapos ng pag-atake ng Ukraine, ilang dosenang malalakas na pagsabog ang narinig sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Kalaunan, iginit ng Rusya na mas marami pang inatake ang Ukraine bukod sa oil refinery at sinubukan itong ipakita na kasing terorista rin ang tugon ng Ukraine sa ginawa ng Rusya sa Kiev. Nagsisinungaling ang Rusya. Ipapakita namin sa inyo kung paano namin nalaman ito sa lalong madaling panahon. Iniulat din na may mga pagsabog pa ring naririnig sa Ryazan Oil Refinery bandang 5:00 ng umaga. 3 oras matapos ang unang pagsabog. Posibleng patuloy nagpapadala ng drone ang Ukraine sa rehiyon o malalaking sunog na ang idinulot ng unang pag-atake kaya nagkaroon ng mga sumunod na pagsabog habang lumalaganap ang apoy. Sa isang video na ibinahagi ng Supernova Plus sa kanilang Telegram channel, nakita natin ang pinakamaikling sulyap sa isa sa mga drone na ipinadala ng Ukraine sa Ryazan. May kakaibang ugong mula sa lupa kapag lumilipad ang drone sa target. Nagpapaputok ng sunod-sunod ang mga depensa ng himpapawid ng Russia. Pero wala ni isa sa mga iyon ang tumama. Isa lang ang drone na yon sa maraming ipinadala ng Ukraine sa Ryazan bilang ganti. May ilang drone na tumama sa target. Matapos gumanti ang Ukraine sa pagpatay at pagkasugat ng Russia sa napakaraming sibilyan ng Ukraine sa Kiev, naging tipikal lang ang sagot ng Russia. Mukhang muling tumama ang pinakatumpak na labi ng drone sa mundo. Ayon kay Gobernador Pavlo Markova ng Ryazan, tumama ang debris ng drone sa isang hindi tinukoy na negosyo sa reyon. Hindi natin kailangan si Markova para malaman ang negosyong iyon. Alam natin yon. Nakikita natin itong nilalamon ng isang malaking apoy na nagpapaliwanag sa kalangitan. Hindi natin alam kung ano nilalagay ng Ukraine sa lahat ng debris ng kanilang drone, pero mukhang kasing lakas ito ng mismong mga drone. Tabi ng sarkasmo, gumawa pa ng isa pang pahayag si Markova matapos ang pag-atake ng Ukraine. Binabago ng pahayag na ito ang lahat. Kung totoo, makikita natin na ginagamit na ng Ukraine laban sa Russia ang estratehiya ng Russia. Pero bago natin talakayin kung ano yon, isang mabilis na paalala na pinapanood mo ang The Military Show. Kung may natututunan ka mula sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para makita mo pa ang iba pa naming pagsusuri tungkol sa mga mapanirang pag-atake ng Ukraine laban sa Russia. Ano ang malaking pahayag ni Markova? Habang iginigiit pa rin ang palusot niyang drone debris, sinabi ni Markova na 3 sibilyang Ruso ang napatay at 12 pa ang nasugatan sa pag-atake ng Ukraine. Sabi ni Markova, tinamaan ng debris ang mga tirahan na nagpapakitang hindi lang ang Ryazan Oil Refinery ang target ng Ukraine nung madaling araw ng Mayo 15. May mga video ring patunay nito. Ibinahagi ng Supernova Plus. Ang mga video na yon ay talaga namang nagpapakita ng isang tirahan na nasusunog. At sinasabi ng Russia na mga drone ng Ukraine, o mas eksakto, mga debris ng drone, ang may kagagawan nito. Gusto ng Russia na maniwala kang tinatarget ng Ukraine ang mga sibilyan, tulad ng ginawa nila sa Kiev. Propaganda ito. Isa na naman ito sa mga tau-tauhan ni Putin. Nagsasabi siya ng kahit ano para mapasaya ang kanyang pinuno. Para sa iba, gagana ito. Gusto ni Putin na isipin mong tama ang pag-atake niya sa mga sibilyan ng Ukraine dahil ginagawa rin daw ito ng Ukraine. Nagsisinungaling si Putin at ang kanyang mga tauhan at meron tayong ebidensya para patunayan ito. Kitang-kita sa mga video ng apartment sa Russia ang mga pangyayari. May mga sunog at malalaking butas sa gilid ng mga gusali na posibleng dulot ng drone o bahagi nito na tumama direkta. Pero may isang video na sumasalungat sa lahat ng sinasabi ni Markova. Sa video na yon, makikita natin kung ano talagang sanhi ng pinsala sa mga residential na gusali ng Russia at kailangan lang natin ang unang ilang segundo ng footage para makita ito. Walang drone ang sangkot. Sa halip, nagpaputok ang isang Pantsir air defense ng Russia
nagdulot ng malakas na pagsabog, nagpapatunog ng car alarm, at nag-iwan ng malaking butas sa gusali. Maraming tanong ang lumitaw sa footage na ito. Ganun ba talaga ka-inaccurate ang pansir para mapagkamalang drone ng isang gusali? Sinadya ba nilang paputukan ng gusali para gawing kwento ng Russia na inatake ng drone ng Ukraine ang mga sibilyan? Maaaring hindi na natin makuha ang mga sagot na yan. Pero ang isang bagay na sigurado nating nakita ay ang Russia na tinatamaan ng sarili at ang sarili nitong mga tao. Parang mas delikado pang depensa sa impapawid ng Russia sa sarili nilang tao kaysa sa mga drone ng Ukraine na umatake sa Ryazan Oil Refinery. Sa refinery na yon, pinakita ng Ukraine sa Russia na kaya nitong manakit nang hindi gumagamit ang teroristang taktika na naging tatak ng pananakop ni Putin. Nasusunog ang Ryazan dahil nakapagpaunlad ang Ukraine ng mga kakayahang hindi inasahan ng Russia. Ayon kay Hannah Knott, Director ng Eurasian Non-Proliferation Program sa James Martin Center for Non-Proliferation Studies. Ayon kay Knott sa Kyiv Independent, nakuha na ng Ukraine ang kakayahang sakta ng Russia sa bago nilang paraan. Nagbabala rin si Knott na hindi mawawala ang kakayahang ito, bagay na ayaw marinig ni Putin. Pero sandali lang, baka iniisip mo, sigurado ako narinig ko na dati ang tungkol sa pag-atake ng Ukraine sa malaking oil refinery ng Ryazan. Paano naging bago ito? Tama ka. Ilang beses nang inatake ng Ukraine ang refinery ng Ryazan noon, pinakahuli noong Disyembre 2025. Ang pag-atake noong Disyembre ay ikasyam na matagumpay na atake sa refinery na yung 2025, kasunod ng pag-atake ng nagpahinto sa operasyon ng Ryazan Refinery noong Nobyembre. Paano ito naging dagok na hindi pa naranasan ng Russia noon? Kung matagal nang tinatamaan ng drone ng Ukraine ang Ryazan sa loob ng mahigit isang taon. Dalawang sagot dyan, lakas at dami. Ipinapakita ng pag-atake sa Ryazan Refinery na mas umunlad na ang estratehiya ng Ukraine sa himpapawid, kaya nito magpadala ng mas maraming drone sa Russia kaysa dati. Dati, ang ataking iniulat sa video ay isang hiwalay na insidente lang. Ngayon, pangunahing balita ang paghihiganting pag-atake sa ilang bahagi ng Russia at sinakop na teritoryo sa Ukraine. Habang nasusunog ang Ryazan Refinery, nagpadala rin ng Ukraine ng long-range na armas papuntang Moscow. Napilitan si Gobernador Sergei Sobyanin magpahayag na 5 sa mga drone ng Ukraine ang pinabagsak ng air defenses ng Moscow. Sa ibang bahagi ng Russia at mga sinakop na teritoryo, hindi masyadong matagumpay ang air defense ng Russia. Sa Yatsk, Russia, pinabagsak ng mga long-range drone ng Ukraine ang isang Beryab 200, Altair at ka-27 helicopter. Kawili-wili doon dahil ginagamit ng Russia ang Beryab 200 bilang eroplano sa pag-apula ng sunog. Maaring naghahanda ang Ukraine para sa isa pang pag-atake na inaasahan nitong magdudulot ng sunog sa Yaisk at nais nitong limitahan ang kakayahan ng Russia na apulahin ang apoy. Kasama rin dito ang pag-atake sa mga sinakop na rehiyon ng Ukraine. Sa Luhansk, winasak ng Ukraine ang isang Tor-2 air defense system at sa Crimea, isa pang air defense system ang nawasak. Sa pagkakataong ito ay isang Panzer-Panzirs isa. Makakatulong yan sa Russia na hindi natamaan pang sarili nilang mga gusali gamit ang kanilang air defenses. May ilang pang ligtas na rutang panghimpapawid na nabuo sa mga okupadong rehiyon na pwedeng makatulong sa Ukraine na maglunsad ng mas marami pang pag-ataking panghimpapawid sa hinaharap. Lahat ng ito ay makatarungang tugon sa ginawa ng Russia sa Kyiv, ayon kay Zelensky. At inihayag din niya na pinatumba rin ng Ukraine ang isang RIDAP-2 US communication system at isang dry cargo ship na may dalang bala para sa mga puwersa ng Russia. Umabot na 1,000 kilometro sa loob ng Russia ang mga drone ng Ukraine noong Mayo 15 at tumama sa ilang target. Iyan ang problema ni Putin. Isa lang ang Ryazan sa marami at pinapakita nitong kayanan ng Ukraine maglunsad ng malalaking grupo ng drone na katumbas o lagpas pa sa ipinapadala ng Russia sa Ukraine. Ang huling insidente ay noong Marso, natalo ng Ukraine ang Russia ng higit 800 drone, may average na 237 drone na ipinadala sa Russia at mga sinakop na teritoryo. Dami nga ang issue kay Putin. Pero ang tunay na problema ni Putin at Ryazan ay ang pagdami at paglakas ng mga drone ng Ukraine. Iyan ang tunay na pinagkaiba ng pag-atake noong Mayo 15 sa Ryazan kumpara sa dati, na makikita rin sa laki ng apoy na dulot ng Ukraine. Ayon sa United 24 Media, gumagawa ng Ukraine ng halos 200 long-range drone araw-araw. At iba-ibang mga ito mula sa mga drone na ginamit ng Ukraine noon na kayang maglakbay ng malayo pero maliit lang ang dala nilang warhead hanggang sa mga dambuhalang gaya ng Flamingo na drone missile hybrid. May warhead ang Flamingo na may bigat na hanggang 1,000 at 100 kilo.
Lakas ng putok na hindi dating naabot ng Ukraine sa Russia. Kasama rin ang mga drone na di kasing lakas pero malakas pa rin, tulad ng FP-1 na kayang bumiyahe ng higit 1,000 kilometro para maghatid ng 105 kilong warhead, at ang FP-2. Ang drone na may 200 kilometro abot ay perpekto sa pag-atake ng mga sinakop na teritoryo at may dalang 158 kilo ng pampasabog. Isamang lakas at dami para sa matinding pinsala. Nalaman ng Rusya yan sa masakit na paraan sa Ryazan noong Mayo 15. Habang pinapalakas ng Ukraine ang produksyon at kakayahan ng drone, lalong lalala ito para sa Rusya. Noong Mayo 11, 4 na araw, bagong pag-atake sa refinery ng langis sa Ryazan, inanunsyo ng Ukraine ang bagong pakikipagtulungan sa Alemanya para sa paggawa ng long-range na drone. Isa ito sa ilang drone collaborations ng Ukraine nitong mga buwan, kung saan ayon sa ulat, magsasama sila sa paggawa ng drone na kayang umabot ng 1,500 kilometro. Marami pang darating, Putin. Hindi lang Ryazan ang masusunog sa susunod. Tungkol sa epekto nito sa digmaan, may dalawang mahalagang punto. Una, ang paghihiganting atake ng Ukraine ay nagpapakita ng kaibahan ng estilo nila at ng Russia sa long-range na pag-atake. Tinatarget ng Russia ang mga sibilyan. Oo, tinatamaan din nila ang mga infrastruktura. Pero ang pangunahing layunin ni Putin sa kanyang malalayang pag-atake ay takutin ng mga taong wala sa harapan ng labanan hanggat maaari. Ang 24 na namatay at 48 na nasugatan sa Kyiv ay nadagdag sa nakakatakot na bilang na 15,500 at 78 na mga sibilyang Ukranyano na napatay at 43,352 na nasugatan. Hanggang Marso 31, ayon sa tanggapan ng United Nations High Commissioner for Human Rights. Ayon sa tanggapan, ang datos ay para lang sa napatunayang napatay na sibilyan at maaring mas mataas pa ang totoong bilang. Nakatuwa ng Ukraine sa langis ng Russia at industrial na sentro ng bansa. May mga sibilyang nasasaktan o namamatay kahit hindi sinasadya, tulad noong Mayo 15 na dahil sa pagpalya ng mga sandata ng Russia. Ang layunin ng Ukraine ay pahinain ang makinarya ng digmaan ni Putin. Naniniwalang sapat ang kanilang mga atake para may parating ang mensahe sa mga sibilyang Ruso nang hindi direktang umatake sa kanila. Matalino ang Ukraine. Alam nilang gagamitin ni Putin ang anumang pag-atake sa sibilyan bilang propaganda para palabasin silang terorista. Sinusubukan ng Russia yon, tulad ng nakita natin sa tugon ng gobernador ng Ryazan. Ngunit may moral na kalamangan pa rin ng Ukraine at patuloy nilang pinipinsala ang Russia. Ngayon, narito tayo sa ikalawang punto. Hindi pa titigil ang Ukraine sa pag-atake sa langis ng Russia. Ang pag-atake sa Ryazan Refinery ay sumunod sa iba pang pag-atake sa langis at gas ng Russia kamakailan lang. Noong Mayo, 13 kinumpirma ng pangkalahatang kawani ng sandatang lakas ng Ukraine na tinamaan ng drone ang Yaroslavsky Oil Refinery sa Yaroslavl at nasira ang isang pangunahing pasilidad sa pagproseso ng langis na EVT. Isa pang pag-atake sa Astrakhansky Gas Processing Plant sa Astrakhan ang nagdulot ng sunog. Sa Krasnodar Krai, inatake rin ng Ukraine ang isang pantalan sa Taman, malamang bilang pagtatangka na pigilan ang Russia sa pag-export ng mga produktong langis nito sa ibang mga bansa. Ang mga ganitong pag-atake ay humahad lang sa kakayahan ng Russia na magbenta ng langis, kaya nababawasan ng buwis na nakukuha ng Kremlin para pondohan ang digmaan ni Putin. Noong Mayo 13, iniulat ng Reuters na bumaba ang produksyon ng krudong langis ng Russia ng 460,000 bariles kada araw noong Abril kumpara sa parehong buwan noong 2025. Ayon sa New Voice of Ukraine, bumagsak na sa pinakamababa mula 2,000 ang produksyon ng langis ng Russia. Patunay na epektibo ang kinetic sanctions ng Ukraine. Noong Mayo 15, iniulat ng United 24 Media na bumaba ng 31% ang padala ng langis ng Russia mula sa mga daungan nito sa Baltic Sea na ilang buwang tinarget ng Ukraine. Kapag naparalisa ang sektor ng langis, titigil ang makinarya ng digmaan ng Russia. Habang muling nasusunog ang Ryazan, natutunan ni Putin na ang kanyang mga teroristang atake sa Ukraine ay laging nasusuklian. Ang pag-atake ng Ukraine sa Ryazan ay paghihiganti at bahagi ng matagal na nitong estratehiya. Habang lumalakas at dumarami ang drone ng Ukraine, ang sunog sa Ryazan ay maaring hindi na kasing tindi kumpara sa mga susunod na mangyayari. Kailangan nang maghanda ang Ukraine para sa isa pang makinarya ng digmaan na posibleng nagsisimula ng umandar. Ang Belarus at ang baliw nitong diktador na si Alexander Lukashenko ay gumagawa ng mga kakaibang hakbang na maaring magpahiwatig ng bagong banta na paparating para sa Ukraine. Handa kaya ang Ukraine para dito? Alamin ang sagot sa tanong na yan at tuklasin
kung ano ang sinusubukang gawin ni Lukashenko sa panonood ng aming video. At kung nagustuhan mong video na ito, siguraduhin mag-subscribe ka sa The Military Show para hindi mo ma-miss ang aming mga ulat tungkol sa matitinding pag-atake ng Ukraine laban sa Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.